Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagkain back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy natin yung pagre-review dito sa 2022, titulo 2022 sa Pulo, no? So ayun, sa mga nagtatanong bakit 2022 yung inuna ko at hindi yung 2019, wala. No, wala yung 2019 guys. Tinanong ko na mismo kay C Rhyme at base kay C Rhyme, sabi niya yung finals lang daw ang na-upload. So hindi ko na hinanap kasi sayang lang din kung hindi ko mapapanood yung buong tournament. Kaya sayang, pero big shoutout kay C Rhyme. Sayang lang wala yung yung resibo ng tournament para sa kanya. So ayun. Ngayon klaro na, 'di ba? Ngayon ito, pangatlong battle review na natin to sa bracket A ng titulo 2022. At ito yung Laxartis versus Obey. Si Laxartis, na-review ko na siya nung pagsampa niya ng flip top. Tapos 1 minutes. Alam ko nag 1 minutes din siya ulit. Tapos ayun lang ata yung mga napanood ko kay Laxartis eh. Si Obey, first time ko ata siya ma-review. I don't know kung na-review ko siya before. Tignan natin. Sobrang dami na nating video, hindi ko na matandaan kung na-review na ba natin si Obey o hindi. Pero ayun, hindi ko na rin patatagalin para makarami tayo ngayong gabi. So ayun, Laxartis versus Obey. Pangatlong battle review natin sa bracket A. Game. Labanat, Obey! Game! Laxartis sa pound for pound, ako'y sitting pretty. Kasi pang practice lang tong clown, sobrang easy. Malabisto kong manghound, walang pinipili, patay to or 3 rounds, sabay tipi-tipi. Ako ay naparito para maka-argument. Itong may malaking mata na feelingerong competent. Tapos panay kahol ang papangit ng subordinate. Malaking matang panay kahol, oo, para kang si Bulldog, di ka papal tournament. Mag-classic at rank games ka na lang, utoy. Kasi tiyong supot ka pa! Ikaw ay aking mamamain. Umi-exhibit ABC pa yan. Halatang inaral si Balakid, pero malayo ang pagitan kung usapan lang ay lalim. Ito'y new school na Balakid, madali lang tong wasakin. Tas nagalaglagan ka pa para mga MC doon kadire. Sa dami ng liga sa Pinas, bakit yun pa ang napili? Yung tinuring mong gabay, yung tinuring mong halige, ang babaho ng kamay, panay beatbox sa daliri. Tapos naalala mo yung kay Aizo, yung sinagaw mo pa nga, boss. Siya raw nagdisenyo ng impyerno. Ikaw nagdisenyo ng impyerno? Linyang yon, ba't pinatos? Laksibang ka na, seminar kita pagtapos. Kasi ilusyon ang mga bara. Mga ginto ng Marcos. Marcos, pues, Okay. ulitin mo pa yon, ako'y mag-aalamano. Alamano, tuntok ako! Tas lap trip ako dito doon sa sinabi niya kay Nasty. Joker ka na niyan, baka trip mo isteleto para umangat ka naman. Wow! Salitaan mo pang Barbie. Siguro minsan suot mo brief, pero madalas, panty. Ang labya mo masyado, dapat pangalan mo, Laxartis! Kung ito lang katapat, siguradong aabante. Kasi patapon yung mga sulat, yung sa akin ay diamante. Oo, basura yung kata mo, pag hinimay pa yung detalye, yung art mo sa pangalan, ang pangit ng mensahe, basura! Fine, pwede
Okay. Mensahe. Okay. Basura! Okay. Nagustuhan ko yung presence ni Obey. Nagustuhan ko yung atake niya, yung approach niya na yung presence niya kasi, 'di ba? Andito tayo sa doon tayo muna sa performance. Wag muna tayo pumunta sa context or sa sulat ni Obey. So, ang presence ni Obey gusto ko kasi siya yung unang banat. So, sa performance pa lang, sinet niya kaagad yung tono. Yung tono, yung standard ng dapat na round sa isang battle na to. 'Di ba? Sa battle na to. So, sa tingin ko, magandang panimula yung ganong energy, yung ganong level ng performance, yung ganong delivery, nagustuhan ko yun. So ayun, sa content or sa context, sa tingin ko doon merong konting kailangang baguhin or kailangang ayusin. Yung first half ni Obey, para sa akin hindi pa ganun kadirekta. Pwede pa niyang i-apply sa iba kahit hindi si Lux Artist yung kalaban niya. Pero habang nag-spit siya ng lines niya, habang lumalalim yung round 1, doon na nagkakaroon ng direkta yung Lux Hearty, yung art, 'di ba? So may laro na doon. Second half, para sa akin umokay, tumama, dumirekta. Pero yung first half medyo tagilid pa. So overall, nagustuhan ko yung performance, nagustuhan ko yung presence, nagustuhan ko yung delivery. Yung second half, tumama kay Lux. Pangatlo, sa tingin ko kulang pa, konti lang. Andun na yung delivery, andun na yung presence Andun na yung energy na gusto ko So ang kailangan na lang ni Obey dito is effective na punchlines, effective na references para mas maramdaman namin yung pinaka punto or pinaka punchline. Tapos yung DN, 'di ba? Yung DN yung bigat ng punto. So yun lang. Pero overall, hindi naman siya below average for me. Maganda naman yung naging impression ko sa first time na ma-review, 'di ba? So yun, game. Lux Artist, pakinggan natin. Yo! Sa wakas, may lumabas na ring marunong onside. Pagkat punong-puno na akong tinatapat sa bonsai. Bullseye! Kada siya tila nag-buff na Hawkeye. O pwede ring Ghost Rider. Ngayong lahat ng sinakulo on fire! Ghost Rider on fire. Okay. Akala ko maisang mandirigmang pinadala. Matagal mo ba namang si Obi lang pala? Obi? Pamilya, debut battle mo, di ba? Pasalamat ka, naaalala ko pa. No, all 3 rounds doon, nakalimot ka. Search nyo Obey versus Bagwa. Pero huwag nyo panoorin, nakakatanga. Tangin na pagalingan na nga lang mag-joke, talo ka pa. Nung si Bagwa nag-joke, sabi ko na lang, baka gobas siya. Nung si Obi nag-joke yung hang time hanggang bukas pa. Tangin na talo mo pa si Jordan Sige, ngayon mo yan gawin. Ewan ko lang kung pwede, mate. Ginambala mo yung Bagwa, hindi ka na siswertihin. At kung nice. mantong pusi na Obi, di papasa sa Obigay, ni pagkasi korekta ka sa obituary. At kanyang sinabi, kung kala mo may mamaya pa, ngayon ka na, mamamaya pa. Angas, di ba? Ayun. Sinemento siya. Kung sa akin, di ka pa pwedeng mamatay. Mamaya na. Tamang bali-bali kamay kay Ramayana. Papakitaan pa kita ng sulat Matabahan na.
Bagong tasa pa naman mga lapis ni Babayaga! Di ka lang pilay-pilay. Ang galing. Ugod-ugod ka pa. Mga linyang hinabi ay. Nanunuot na ba? Alam mo na yung next na rhyme. Tumutugon aba o obey yung next in line. Susunod ka na. Time! O diba? Susunod na siya. Tang ina, kompleto Ricardos yun, men. Hindi pwedeng i-disregard yung written skills ni Laxartis doon. Para sa akin, magandang round 1 yung pinakita ni Laxartis doon. Sa kanya yun. Colorful, ang daming atake, 'di ba? Ang dami niyang atake doon, ang dami niyang kabit-kabit na punchline, ang dami niyang kabit-kabit na mga skema, 'di ba? Yung sinemento siya, 'di ba? May mga entertainment, may mga jokes pa, 'di ba? Tapos yung laro sa OB. So maganda yung naging outcome at hindi naging dragging or boring yung round 1 ni Lux. Lahat 'yon naging effective from start to finish. Walang buwelo. Kasi yung kay OB kasi, sabi ko nga 'di ba, yung first half medyo hindi tumatama. Pwede pa niyang sabihin kahit hindi si Laxartis yung kalaban. Second half pumalo yung mga direct punches eh. Pero yung kay Laxartis umpisa pa lang umaatake na. So ayun, yun yung kaibahan. And hindi rin papatalo yung presence ni Laxartis dito. Ang ganda nung presence niya, ang ganda nung stage presence niya, tapos yung pagkakahalo-halo ng mga elements ng isang battle rap nakita natin kay Laxartis. So para sa akin 10-7 in favor of Laxartis. Malayo yun. Props sa performance at delivery ni Obey, pero nakita natin yung gap ng performance ng dalawa. So, Laxartis yun. Round 2. Mga sinasabi ko, di ako nalulugod. Obey versus Bagwa, di ko yung pinanood. Gago. Siksik at puro mga bara, yung iyo ay puro filler. Tong napakabalo, papasagasa sa 10-wheeler. Pagiging matalino, dapat iyong i-consider, kasi kung hindi, magagaya to kay Buds, matatalo at mabibiter. Gago. Talo na, huwag ka nang umangal ha. Next round na agad, huwag ka nang humarang pa. May kamao ang mga bara, rekta sa iyong panga. Sa pulok ay madidito kasi nga tanggal ka na. Oo, sunod ka na. Diba Tito Sherpe pwede rin? Kausapin mo yung presidente, baka pa naswertehin. Pero kung ako tatanungin, di na ko konsintihin. Ano man lalaban ka pa, ikaw ay dudutertihin. Architecture daw ang course. Sinisigaw pa niya. Nagyayabang ka na. Di ka pa tapos, ganyan na iyong asta. Di na magugulat kung gayahin mo si Akata. Nakagraduate lang naman, akala mo kung sino na. Di na to makakaporma. Di na ko magpapapigil. Si Lux wala sa hulog, kaya hindi ko kalibel. Meron nang nakaabang, pag di pa to magtitigil. Aasintahin na to, sigurado ng kitel. Forma, hulog, level, abang, asintahin, di mo na gets. Di mo na gets, online class pa. Tas photographer daw siya porket alam yung technical. Pero bano sa application, kaya di ka heavy par. Alam mo lang yung termino pag on the ground hysterical. Kaya gusto ko face to face ito'y hate skeletal. Bakit ka nagpadala sa mga tropang sumulsol? Lux, ito ay patalasan, bawal yung mapupurol. Bibigyan Technical, ko no? ng L, itong makata ay putol. Sa yung pangalan, sa'yo ko ipupukol. Tournament na to, hindi na uso mercy-mercy. Kaya karisma! Reblon! Baka nakakalimutan mo, nagdito pa si Curry. Curry yung putang itong puta. Okay, time. Ang sumasalba talaga kay Obey yung delivery niya para sa akin. 'Di ba? Hindi siya nagpapamama, hindi siya nagpapabata sa ganong round 1 na pinakita ni Lux. Okay? So feeling ko nga mas malakas tong round 2 eh.
Feeling ko mas malakas yung round 2 ni Obey compared dun sa round 1 niya. Kasi sa round 1 ni Obey kasi gaya nga nasabi ko sa inyo, may buwelo eh. May buwelo bago pumalo yung mga effective punchlines niya. Sa round 2, atake agad. 'Di ba? Pero sa round 2, since andun yung direct approach agad, direct punchlines, direct attack, para sa akin lumitaw yung pagiging technical niya dito. Napansin ko bigla sa round 1, hindi ko napapansin niya technical yung pinaka niya, estilo niya. Pero sa round 2, sa tingin ko mas lumitaw yung pagiging technical style ni Obey. Pero still andun yung entertainment, no, sa pamamagitan ng mga effective references at mga punchlines. So para sa akin mas malakas nung round 2, nakabawi kahit papaano. So round 2 ni Lax, pakinggan natin. Okay, you know what rhymes with Edward Erickson Pinet? Every verses mo pilit. Kaya ang ending, kahit gaano ka deadly, mga feelers mong sinip, sa rhyme scheme, di ka convincing, parang tipsy ding galit. Habang ako, solid to gumit, wordings ko dikit, morbid pa mag-set, laban sa boring umispet, dala kong sining, di ko bet. Huwag kang mag-feeling, baka pumet, baka pag ako nag-feeling. Baka pag ako nag-feeling, mabalatan ka sa talim ng linya ko, Gillette! Kasi nga, nagmamarkang aking sulat. Parang makatang nasa selda. Di ba ganun estilo na ito, boy? Sisigaw, tas bubulong. Lakas ng tinama mo, budoy. Ganyan. Ganyan na ganyan yung tito mong nagmamaoy. One time daw, yung teacher ni Maoy napakunot. Nagtanong, what is poverty? Eh di si Gago sumagot, poverty, definisyon, walang yaman at gamot. Tangina lalim, di maarok, yung teacher nagrebat eh. Tangina mo, barok! At yung Pasig, pinagbuhatan bars, sinabi mo ay bites. Tingin mo ron, halang na. Eh di pwede pala yung ako pepeste dito sa Tagamanda, pagkat sa akin, barangka. Tito Shernan, nakakabanas. Hindi ko nga to kaantas. Daming gusto mag-grab ng opportunity, bakit eto pa inangkas? Kaya yung Ayos yun. Abat ang kapal, lumibel sa akin, talipandas. Tinapat ka na sa Baltasar, di pa rin natutong pumalagtas. Di ka na maliligtas, magtawag man ng alyansa. Nakapulong buong pulo. E paano na disgrasya? Ganyan napapala ng di marunong dumistansya, panay maririnig mo, woo! Diyan ng ambulansya! Hype na hype. Time? Hype na hype. Hype ka, ano laksartis lang. Time. I'm not totally sure if parehas tayo ng na-feel sa round 2, pero sa tingin ko dumikit yung battle sa round 2. Ang laki nung in-improve ng round 2 ni Obey para sa akin. Yun, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, mas dumirekta kasi yung mga references, yung mga punchlines ni Obey sa round 2 compared dun sa round 1 na mabagal at may buwelo. So para sa akin, ang laki ng ginamp from 7 points sa round 1, bibigyan ko ng 9 points si Obey dito sa round 2. Mas nagustuhan ko to. Tapos yung presence niya, yung delivery niya, same pa rin dun sa round 1 na pinakita niya. So sa tingin ko, malaking gap yung 1 and 2 ni Obey. Pero yung kay Laxartis, sa tingin ko, same pa rin. Yung 1 and 2 niya same. Andun yung references, andun yung punchline, andun yung mixture of elements. So consistent si Laxartis. So yun sa akin, kaya ang tanong ko sa inyo kung pares ba tayo ng na-feel, kasi dumikit eh. Possible pa nga tabla yung round 2. Parang ganun. Sobrang dikit lang. Nagkataon lang na mas maraming laro si Laxartis. Mas marami siyang
mga references na effective compare kay Obey at mas effective yung sulat mismo ni Lux compare kay Obey. Pero sa delivery almost identical, sa sulat, 'di ba? Almost identical din. Pero lumamang lang ng konting-konti lang si Lux Artist dito sa round 2. Siguro kung hindi naging effective si Lux Artist dito ng siguro may mga punchline na hindi tumama, possible ibigay natin kay Obey yung round 2 or tabla. So ganun yung opinion ko dito sa pangalawang ikot. Pero since natapos pa rin ni Lux Artist to ng malinis, I think Lux Artist got this round also. So yun, 10-9 in favor of Lux Artist. Ganun kalakas yung round 2 ni Obey na nagustuhan ko. Kaya binigyan ko ng 9 points yan. So that's 20 points for Lux Artist. Then 16 para kay Obey. Up by 4 points, may round 3 pa. Game. Hype na hype. Hype na hype. Hype ka. Ano Lux Artist? Bakit malakas ka ba? Di makadikit, naka-focus man yan. Ikaw ang masigit, baka bogus ka lang. E pinalo ka ni Ace yung binesik ko lang. Di na binigyan na laban yung sa flip top, nagbotos na lang. Pumapalag ako pagkat sanay ako mag-take risk. Ito puro hangin lang yung rounds, kala paligsahan to ng Victrix. Sa letra ko mabubuang, Lux Artist ay mabe-brain sick. Ngayon ang katapusan, wag na maghintay ng facelift. Sa akin bumagato, yes. palpak to magmaneho. Di pa sa akin handa to, dapat pinili mong pumreno. Masisira mga Technical, diba? Na tong sementeryo. Kasi ganado lang to pero tapos pa sa talento o mahina. Pero alam mo nakakaawa. Kamukha niya si Martry. Akala ko nga si Martry to eh. 'Di ba? Akala ko si Martry to. Or ewan ko first time natin mag-review ng tournament sa Pulo. So, ayun. Baka ayaw talaga kitang mabenga. Pag nawala ka dahil sa akin, maraming mag-uwelga. Hayop ka talaga, Lux, bakit dito pa umentra? Mag-iingat ka palagi, yung tertiary endangered na. Sa pakko pa Bugatti yung horsepower, matakas ang watts. Parang terorista na lasenggo pagkat sanay ako sa shots. Tapos, lagi pang pasok o ganun ako ka-clash. Ako'y blacksmith na locksmith, espada ang pagbubukas sa Lux! Malakas ang mga pyesa, mabigat mga kargado. Para kang namate, di na makakapagtago pagkat utak ko may gambit. At ito ay matatalo kasi galawan mo isang pyesa na kabayo. Kung opensa lang usapan, di ka nakaka-impress. Dali mo lang nabantayan kaya defender na pa-flex. Siguradong Technical. makakapagpapazin na yung next. Malabo tong mag-champion parang Westbrook at Lebron itong si LAX! Okay, ito humina. Kung yung round 1 buwelo, round 2 lumakas, round 3 humina. Hindi consistent yung returns, no? Yung returns hindi yung performance kasi yung performance ni Obey consistent. Yung delivery niya, yung performance kasi para sa akin ay yung delivery, yung stage presence nandoon eh. So yung performance niya consistent. Andun yung presence, andun yung magandang delivery, 'di ba? Yung gestures maganda, pantay-pantay 'yon para sa akin. Ang hindi consistent para kay Obey yung sulat niya. 'Di ba? Yung round 1 hati, round 2 buo, ang lakas. Round 3 hindi rin ganoon ka-effective 'yon. So ganoon eh. On off yung performance ni Obey. So ayun. Punta tayo sa round 3 ni Lux game. Paano, uy? Parang tanga. OBJ! Promote ko lang. Floating line niya pala. Pero tol, tanong ko lang. Obedient na barong gawa na ba? I value the hassle. Kahit puro itim-puti, ako na magbibigay ng kulay. Ama po, die in obedience, sige! Sa akin ka maghanap buhay! Dahil buhay, kulay, leche! Negosyanteng magaling. Sa husay mo, bilip to. Malayo mararating. Sa field na yan, tuloy mo. Pero wala pupuntahan pa Shopee rito. Sa pag-deliver ko, rerekta ka sa peligro! Ayos yung laro niya Round doon. 1. Sa battle ni Charisma kay Bad, sabi ni Charisma,
Bata ka lang niya. Akala ko ba, lahat kami magkakatulad, ikaw lang kakaiba? Malaman-laman namin, binabata ka lang pala. Pero politically speaking, ikaw na may abot ko, mate. Kagaya mo, ayoko rin sa nagko-cooking. Medyo i-correct ko lang prinsipyo mong na-dislocate. Galit ka sa panatiko, pero pangalan mo, Obey! 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 Yan! Sa pagka-hipokrito, nuknukan. Ngayon, alam nyo na, kaibahan namin sukdulan. Bata ni Karisma. Tapos sip-sip pa kay Shernan. Para makabattle ng sunod-sunod, kailangan pang maging sunod-sunuran. Sige, damihin mo yung pait, kinakabit sa iyong balat. Di lang to basta pamanhid, buong sakit isasagad. At babala sa tournament sa mga sakin tatapat. Ngayong ako na nasa ed, ubos kayong lahat. Tayo, malakpakan natin yung laban na yun! Okay, round 3 ni Lux. Para sa akin, ito yung worst round. Hindi, ito yung pinaka ineffective round niya. Kasi 1 and 2 nakita natin na maganda yung pagkaka-construct, maganda yung pagkakasunod-sunod ng mga punchline, kung paano niya siniksik yung mga bara. Kitang-kita natin yon. And I think yung round 3 yung pinakamahina. Nag-fall sa technical side yung round 3 ni Lux eh. So, hindi siya ganun ka-effective for me. Pero props pa rin, kanya pa rin naman yun. At, ayun, all 3 rounds, Lux Artist. Malinaw naman, one-sided yung battle. Especially the rounds 1 and 2. Makikita natin na malaki yung lamang ni Lux Artist doon. Pero yung round 2 dumikit. Yun yung pinakadikit na round. Pero yung round 1, malayo talaga. Sobrang layo ng round 1 performance. Round 2 dumikit. Then round 3, parehas humina. Pero Lux Artist ko pa rin bibigay yun. 9-7 sa round 3. So that's 29 points all in all para kay Lux Artist. Then 23 naman para kay Obey. Lux Artist all 3. Hello at maraming sa Benji kay Sinyo sa pagpapairam ng venue. DLMT Sports 2022 at ang boto ng hurado 3-0 advancing para sa second round mag-ingay para kay Lux Artist. Ayun, yun, shoutout sa mga grupo ko ulit, sa Andres. Master Pete, binoto ko si Break Lux. muna tapos main-event. Malakas yung round 1 tsaka round 2 ni Obey. Pero ting rounds ni Lux na overpower niya yun. Tsaka yung stamina niya di nagbabago. Maga, yung performance niya palakas ng palakas. Pero magaling din si Obey. Ganun pa man, isa lang pwede manalo. Lux, congrats. All 3 rounds kay Lux. Ayun, sa kanya talaga itong battle na to. Wala nang pagmamahal. Inuuga niyo si Karisma ha. Dennis. Binoto ko si Lux. All 3 rounds. Consistent lahat ng mga rounds niya. Napakagaling. Heartbeat. Ayun, so wala na rin masyadong explanation yung mga live judges natin that time. So, klaro naman eh. Hindi siya ganun ka-debatable. So, Lux Artist all 3 rounds. So, that's it. Kita-kits tayo sa next na review. Pahinga lang ako ng konti tapos review na natin yung pinakababa sa bracket ng A. Sa pinakababang battle sa bracket A. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.